live na in-interview kanina at nakipagsabayan, nakipaghabulan sa mga reporters, mga kababayan doon sa compound ng Palasyo Malacanang at yung ating My statement for this afternoon, which is what I'm going to make, it is April 14. We're going to talk about the excise tax. So this has been done today. And I challenge anyone who are saying that I am sick, that they come. Bumalik na sa dati. My numbers are, I just Bumalik na had my sa dati regular yung katawan niya. test, and vitamins Sabihin and ninyo, everything. kaluluwa na yan. And I'm fine. O recycle I'm really quite na fine. video. The last time that I Live went to yan. the hospital was to have my CAT scan to show na yung diverticulitis ko gumaling na. So that was what? 2.5. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Ito mga kababayan, si Dante Maravillas. Iyakan ngayon yung mga DDS kasi yung ating Pangulong Bongbong Marcos live na in-interview kanina at nakipagsabayan, nakipaghabulan sa mga reporters, mga kababayan doon sa compound ng Palasyo Malacanang at yung ating Pangulo nagpa-press con. Nag-jumping jack pa si PBBM. Ayan yung ating Pangulo, mga kababayan, before ng kanyang press conference. Di ba? Nag-VMS kayo, sir? Di ba? Mga kababayan. Hindi sa the tape. It is I am carrying my statement for this afternoon, which is what I'm going to make. It is April 14. We're going to talk about the excise tax. So this has been done today. And I challenge anyone who are saying that I am sick, that they come and exercise with me. We will see who is stronger. You come to the gym with me. Tingnan natin kung sino mas malakas magbuhat ng weight. Yan o. Di ba? Naglakad lang siya mga kababayan. Iyakan sila ngayon, mga kababayan. Ayan o, galing dun sa May Kabel. Diyan kami nagmi-meeting paminsan dyan sa Kabel, sa loob ng Kabel, mga kababayan. Ito, panoorin natin mga kababayan. Habol-habol ng mga reporters, yung ating Pangulo. Ano yan, kaluluwa na lang. Napakalakas ng ating Pangulo. How often, sir? I fly for 4 times a week. I fly for 2 weeks, 2 days on, 1 day rest. 2 days on, 1 day rest. Sir, before you were very quiet about answering your bashers and trolls. What was the breaking point? What was the tipping point? Bakit po kayo nag-decide to attack it otherwise today? Because people, I don't want people to think that really that there's a problem. Because sa dami ng problema natin na hinaharap, because the war is a Diba, nagkagulo yung mga reporter sa pansalubong sa ating Pangulo. Ang bilis niya maglakad. Oh. Ito tumatakbo po. Oh. Yan, tumakbo yung ating Pangulo dyan. Oh. Panoorin ninyo. Yan. Oh. Tatakbo yan. Oh. Oh, tumakbo na. Ano? Takbuhan yung mga reporters.
Habol-habol yung ating Pangulo. Ayan o, nagja-jogging siya. O, di ba? Nakabarong, tumatakbo yung ating Pangulo. Hirap yung mga reporter sumabol o. Pati yung mga presidensya na Pati yung PSG, hirap habulin yung ating Pangulo. Ito pa, mga kababayan. Sorry po. Yan, ang ating Pangulo. Oh. Tamang-tama niya pupunta daw siya sa gym mamaya. I do weights and then I go on the elliptical machine. Nag-gym siya. Once I average my more or less I work towards a heart rate. So 130 beats per minute. And that's daily, sir? Sir, No, How no. often, sir? I try for 4 times a week. sir, I try for 2 days on, 1 day rest. 2 days on, 1 day rest. sir, Pagkapasok niya sa palasyo, ito na ang ginawa ng ating Pangulo after na magtatakbo. Di ba? Naglakad daw lang siya. O, nakita natin kanina. Nag-BMS kayo, sir? Ano mo? Nag-BMS kayo, sir? Ano mo? Ayan o, this is hindi sa the tape. It is I am carrying my statement for this afternoon, which is what I'm going to make. It is April 14. We're going to talk about the excise tax. So this has been done today. And I challenge anyone who are saying that I am sick, that they come and exercise with me. We will see who is stronger. You come to the gym with me. Tingnan natin kung sino mas malakas magbuhat ng weight. Yan ang challenge sa mga DDS, lalo na kaya kung kaya niya ang tumakbo pa si Jason Sa. I-try mo kaya Jason Sa, kung kaya mo pang tumakbo, malamang may matay ka at matanggal yung postiso mo sa pagtatakbo. Ingal na po si kasi may hika itong si Jason Sa. Nang pumunta kami sa Congress, yung investigasyon sa SMNI, yung mga pagpakalat ng fake news. Nalala ninyo? Last year, nandun kami ni Mrs. Hingal sa paglakad itong si Jason Sa na nagpakalat ng fake news na yung latest niya na pinost, naka-half mask na sa Palasyo Malacanang, pinapalabas, patay na yung ating Pangulo. Ayan ang ating Pangulo. Malakas pa sa kalabaw, mga kababayan. Diba? Naglakad lang galing doon sa Kabel. Familiar ako doon kasi doon kami madalas nagtitipon-tipon, nagmi-meeting sa Kabel. Yan po. So anyway, ito po yung balita. Tinanggal po ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung excise tax on LPG and kerosene. Ito na po. Anyone who are saying that I am sick, that they come and exercise with me. We will see who is stronger. You come to the gym with me. Tingnan natin kung sino mas malakas magbuhat ng weight. Di ba? Pero alam mo, gusto ko nga sabihin, ang mga kababayan naman natin, ngayon, tiniyak ko na makita ninyo na hindi totoo yung mga sinasabi nila, na kasinungalingan yan. Kaya mula ngayon, yung mga taong yan na nagsabi sa inyo na may sakit ako, na baldado na ako, alam ninyo, puro sinungaling yung mga yan. Kaya lahat ng sasabihin ng mga yan, kasinungalingan. Kaya huwag nyo nang paniwalaan kung sino man yung mga yun.
now you know who the liars are and who is telling the truth. Correct. And once again, I think it's very, very clear that I'm in very, very good health. I just had... Tumaba na nga po. Bumalik na sa dati. My numbers are... I just Bumalik had my na sa dati regular yung katawan niya. test and vitamins Sabihin and ninyo, everything. kaluluwa na yan. And I'm fine. O recycle I'm really quite na fine. video. The last time that I Live went to yan. the hospital was to have my CAT scan to show na yung diverticulitis ko gumaling na. So that was what? 2.5, 3 months ago? Mga ganun. So that's all these reports of me going to the hospital. I haven't been to the hospital for 3 months, and even then it was just to have a CAT scan to tell my doctors if the diverticulitis has completely been Okay na yung ating Pangulo. fixed, and I'm done. My diet is back to normal. My exercise is back to normal. I still exercise 3-4 times a week. I'm watching my food better than before. But, you know, so people... I'm sorry? Maintenance medicine for, no, I have, okay, 2. One for gout, which is lopurinol. Nasa lahi namin mga Ilocano, magka-gout eh. And the other is for high blood pressure, for hypertension. Those are the only 2 medicines that I take. The others that I take are no, nothing really. When I have allergies, I take an antihistamine. Pero wala naman ngayon. Aside from that, that's it. That's it. I'm not a great believer in supplements. If you eat well and you exercise regularly and you get regular sleep, yun lang I'd like to that we have been doing and try to mitigate the effects of the oil crisis here. Umaasa sana kami na maganda na yung maging peace talks between the US and Iran. Ngunit mukhang hindi sila nakabuo ng deal. Kaya kailangan patuloy pa rin ang ating mga ginagawa para tulungan ang ating mga kababayan. Unang-una, nais kong nabanggitin na wag pong mag-alala ang ating mga kababayan dahil sapat naman ang supply natin sa mga pangunahing pagkain. Mga bigas, mais, gulay, asukal, isda, karne, manok, itlog, at lahat ng ibang produktong pagkain. At nakikipag-ugnayan tayo sa industriya, patuloy din ang ating pakikipag-usap sa kanila. At hanggang sa katapusan ng Abril ay hindi magbabago ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Kabilang na dyan, magsardinas, tinapay, instant noodles, bottled water, kape, gatas at delatang karne. Ikalawa, pinawasan natin sa produktong petrolyo na direktang ginagamit sa pang-araw-araw. Dahil Yung excise April tax 14 po? na ngayon, na direktang ginagamit na pang-araw-araw sa pang-araw-araw na buhay ng ating mga kababayan. So sa ilalim ng kapangyarihan na binigay sa atin ng batas, tinanggal ko na ang excise tax sa LPG at sa kerosene. Ang katumbas nito ay 3 piso at 36, how much is this? 3.36. 3 pesos 36 ang bawas ng kada kilo ng LPG, halos 37 pesos sa isang tangke ang mababawasan ng presyo. At 565 pesos 60 centavos kada litro ng kerosene. Ibig sabihin, mas mababa ang gastos at sa pagluluto at sa araw-araw na pangangailangan ng bawat pamilya. Pangatlo, inaayos na natin ang sistema sa pagpasok ng pagkain sa bansa para mapababa ang presyo, mapabilis at sa ganung paraan mapababa ang presyo. Inutusan ko na ang Department of Agriculture at saka yung Tariff Commission pababain ang taripa sa mga inaangkat na pagkain. Inutusan ko na ang Department of Agriculture at saka yung Tariff Commission pababain ang taripa sa mga inaangkat na pagkain upang makatulong sa pagbaba ng presyo para sa ating mga namimili. Pero malinaw ang directive na ito
Hindi ito pwedeng gawing basta-basta. Bawat hakbang, malinaw ang proteksyon sa ating lokal na produksyon. Protektahan natin ang mga consumer, ang mga magsasaka at ng industriya. Yan ang ating hinahanap na balanse dahil everything, as you know, the economy is a complicated system. Kaya kung may gagawin ka sa isang bahagi, may epekto sa kabilang bahagi. Kasabay nito, pabibilisin na rin ang pagproseso ng mga permit tulad ng SPSIC, Certificate of Necessity to Import, para mas mabilis makapasok ang kinakailangang pagkain at mas mababa ang magiging halaga. Inalis na rin ang toll fee sa mga fish port upang hindi na ito makadagdag sa presyo ng ating mga pagkain. Nakikita natin na may mga magsasaka na napipilitang itapon ng kanilang ani dahil sa overproduction sa sobrang baba ng presyo ng bili. Hindi natin ito papabayaan magpatuloy. Kaya bibilhin na muna ng Department of Agriculture ang sobrang produksyon. Makikipagtulungan din tayo sa mga local government para bilhin din ang mga gamit na ito at magamit din nila para ipamigay nila sa tao. Ang pamahalaan ang sasalo nito para hindi masayang ang ani, hindi malugi ang ating mga magsasaka at mapapakinabangan naman ng ating mga namimili. At para sa mas maraming makinabang, papalawakin pa natin ang bentang bigas program. Dadamihan ang tindahan, habaan ng oras ng pagbenta, lalo na para sa ating mga senior citizen, para sa ating PWD at siyempre mga single parent. Pangapat, ibababa din natin ang gasto sa pagdaan ng pagkain mula sa pantalan hanggang sa merkado. Sa Cebu Ports Authority, sa Subic Bay, binawasan o sinuspindi ang iba't ibang binabayad na mga fees at para ito ay maramdaman ng tao at kahit tumataas ang ibang produkto ay hindi masyadong mabilis ang pagtaas o at least matigil natin ang pagtaas. So, mababawasan ang gastos mula sa anchorage, sa berthing fee, cargo handling and storage fees para hindi na ito madagdag sa presyo ng pagkain. Ang Philippine Ports Authority ay ibinaba sa piso ang RoRo terminal fee para sa mga sasakyang nagdadala ng agricultural products. Dahil layunin natin na panatilihing sapat ang supply, tigilan ang pagtaas ng presyo, at tiyakin tuloy-tuloy ang hanap buhay ng ating mga kababayan. Hindi tayo titigil hanggang maramdaman ninyo ang tunay na ginhawa sa inyong pang-araw-araw na buhay. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. At bukas, we will have another uplift meeting again to discuss what are the other strategies that we can employ to keep prices down, to make sure, first of all, what we will do tomorrow is to make sure, first of all, that the supply both of oil and of food products and all the other raw materials that we need to continue the running of the economy is going to be normalized. We, as I said in one of the last press conferences I had, that it is very important that we watch the prices now. Oil we cannot do very much about, but we also have to we can make sure what we can look at and do that. That's why ito is centered dun sa presyo ng pagkain. All of these measures are mostly centered around the price of food, to keep the price of food down. The supply of food as well is also something that we think we can assure the public of, that maganda naman ang takbo so far ng ating sa agrikultura. Yun lang, yun ang mga nakita nating report na yung mga inani na produkto na hindi na basta iniiwang na lang masira dahil masyadong masyadong mababa na ang profit, halos walang kikitain. Kaya since walang kikitain, tumaas yung presyo ng lahat at ganun pa rin ang presyo ng pagbenta, ay
iiwasan natin yon. Kaya naman para yung mga farmer natin, yung mga producers natin, ay meron din silang kikitain. Market with, kailangan para tuloy-tuloy ang kanilang pag-ani, tuloy-tuloy ang kanilang pagtanim. Dahil yun na nga kung ina-assure natin yung supply ng pagkain. Supply at saka presyo. It is the balance that we are trying to achieve because simple lang naman ito. Kapag it's the same as kagaya ng nakita ninyo sa langis. Kung masyadong babain ang presyo ng langis, ay sasabihin ng mga importer, hindi na kami kikita, hindi na kami mag-i-import. Masisira naman yung supply natin. Okay? It's the same thing. Yung mga farmers, sinasabi nila masyadong mataas na ang binabayad namin doon sa transportation cost, sa lahat ng mga iba't ibang cost. At mababa pa rin ang presyo ng pagkain, ng kanilang ani. So hindi na sila kikita, kaya hindi na binababa. Hindi na dumadating sa merkado yung kanilang produkto. Kaya aayusin natin yan. We will continue to support the farmers, but we will also keep the prices down. The gap that we have to close will be closed by government. It will be government funds that we will have to use. We will have to take funds from other projects, other programs to make sure that is something that we have attended to. All right, so that's basically the announcement for today. I know that people have been asking about what we are going to do about the excise tax. I hope I have provided the answer for you today. And that will be again a point of discussion for us tomorrow at the Uplift meeting. And that's it for now. Thank you. Sir, how about the VAT? Will it be discussed in the Uplift meeting? Some VAT or not to suspend the VAT? Explain. Here's the thing with the VAT, especially the VAT on petroleum products. The VAT on petroleum products. We are going to get a windfall profit from that because tumaas yung presyo ng crudo. And because of that, all the importations will have at the present VAT rate, we will get funds for extra funds from that. Those if we take away the VAT on petroleum products, it will only help the petroleum market. What we need is funding to help the entire society. Hindi pwedeng yun lang, titignan lang natin is the petroleum. Kasi sinasabi ng mga tao, bakit puro transport workers ang tinutulungan nyo? Paano kami? Bakit the other? We also have to take care of the other sectors. So with the additional funding that we will get from the VAT collections, yun ang gagamitin ngayon natin to provide. That fund will not exist if we remove the VAT on petroleum products alone. So that's the reasoning behind. We will still examine it. Like I keep telling you, there's nothing that we are not looking at as a possible option. We are looking at all the options. If the time comes that it really calls for the time will come that the VAT should be brought down for whatever products, then we will certainly study it very well. Right now, the balance, the cost-benefit analysis between the VAT collections and the benefit to people, to ordinary people, still favors that we collect VAT and we use the extra funds to provide subsidies, to provide cash benefits, to provide all of those subsidies that we have been able now to provide, that we have to provide now to people, to normalize people's lives. To be discussed tomorrow. All right. Okay, to take my picture, I will run back. Di ba? Tatakbo pa rin daw siya after na magpa-picturean niya. I will run fast. Iyakan ngayon yung mga DDS. Ano kayo ngayon?
Lalo na si Jason sa, o bakit hindi ka makipaghabulan kay PBBM? Siguradong lalawit yung dila mo. Ayan lang po mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God Max bless. Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kasukasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Naing siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, pack with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.